Yung ganitong luto naman sa paa ng manok ang subukan nyo mga kaimbento. Talaga namang hindi nyo pagsisisihan dahil sobrang sarap. Sauce pa lang ay ulam na, o diva. And then meron tayo ditong mahigit 1 kilong paa ng manok. Bigay lang yan mga kaimbento. Sinobrahan ko ng paglilinis para hindi malansa. And then nilagyan ko siya ng harina para naman na hindi siya matilyansik pag ating ipinirito. Imbento ko lang tong luto na to mga kaimbento, pero talaga namang napakasarap na imbento. Kaya naman kung wala na kayong naiisip na luto sa paa ng manok, gayahin nyo lang ito, talagang magugustuhan ng inyong pamilya. Una, sa sapat na mantika, prituhin natin ang mga paa ng manok. Kaya naman piniprito ko ang paa ng manok para pag pinakuluan natin siya at pinalambot, hindi siya magkanda lasog-lasog, o diva. And then pag ganyan na ang pagkakaprito is isa-set aside muna natin to mga kaimbento. Ang dami kasing binigay sa aking paa ng manok. So talaga namang nag-isip ako kung ano namang luto ang gagawin ko dito. Kasi nakapagprito na ako, nakapag-adobo na ako. Kaya naman ganito naman ang aking naisip gawin na talaga namang hindi ko pinagsisihan. And then dito sa pressure cooker, pagtapos nating maprito ang lahat ng ating mga paa ng manok, pakukuluan naman natin to ng 45 minutes. Kahit gaano katagal yan mga kaimbento, hindi magkakandalasog-lasog ang paa ng manok kasi pinirito na natin yan. And then, lagyan natin siya ng oyster sauce. 6 tablespoon yan mga kaimbento. O, di ba kala mo naman sinukat? Garlic powder, 1 teaspoon. Yung pamintang durog naman is depende na sa inyong panlasa. Then, nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon ng chili powder, 1 teaspoon ng paprika powder. Yung chili powder naman kung ayaw nyo ng maanghang, skip nyo na lang mga kaimbento. And then nilagyan ko rin siya ng brown sugar, 3 tablespoon ng brown sugar. And nilagyan ko rin siya ng dahon ng laurel, 2 piraso, pinunit ko lang kaya naging 4. And nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon ng liquid seasoning, and yung toyo naman is 1/4 cup lang mga kaimbento. And then yung tubig naman sapat lang kung gaano karami yung paa ng manok nyo, ipantay nyo lang kasi para mapalambot natin yung ating mga paa ng manok, kasi pag kulang sa tubig hindi yan lalambot, masusunog lang, o diva. And then i-open na natin ang pressure cooker. Ayan na, o diva, kumulo na siya at umapaw, nag-ingay na rin siya. Alam nyo mga kaimbento, nag-search pa ako kung paano gamitin yung pressure cooker kasi nga naman takot ako talagang gumamit ng pressure cooker. Bali itong luto ko na to is matagal ko na siyang niluto. Ngayon naman talaga is takot na akong gumamit ng kalan. Ang ginagamit ko na lang yung electric stove. Dati pa tong video na to kaya naman ngayon ko lang siya na-edit. And pagkatapos ng 45 minutes, pinatuluan ko lang siya ng tubig sa gripo para mawala yung init niya. And then, nabuksan ko na siya. And maglagay naman tayo ng sapat na mantika para maigasan naman natin itong ating luya. Bali, 2 tumblang yan ng luya. Minins ko lang. And then, yung bawang at sibuyas. Yung large size ng sibuyas ang aking inilagay. At yung bawang naman is 1 head ng garlic. Masarap kasi sa ganitong luto yung maraming bawang. And then, naglagay din ako dito ng salted egg. 3 piraso yan. Minash ko lang siya mga kaimbento kasi kailangan yan durog na durog. Kung gaano ka dinurog ng jowa mo, ganun din ang gawin mong pagdurog dito sa itlog na pula, o diva. And then i-mix lang natin yan ng maayos hanggang maluto yung ating mga itlog na pula. Ninenok ko lang yung itlog na pula na yan sa aming kabradit. Kasi pag gusto niya ng salted egg is nagluluto talaga siya. And after natin magisa yung itlog na pula, ilagay na natin yung ating mga pinalambot na paa ng manok. And then pakukuluan pa natin yan hanggang ma-reduce yung sabaw ng ating mga pinakuloang paa ng manok, o diva. Ang daming paliwanag ng lola nyo. And then takpan natin syempre para madali siyang kumulo at madaling ma-reduce yung ating sabaw. Saka naman natin ilagay itong 1 pirasong beef cube. And then yung asin naman is depende na sa inyong panlasa. At nilagyan ko pa rin siya ng pang-4 na tablespoon ng ating brown sugar. Sapat na yan mga kaimbento. Talaga namang mababalance yung alat, yung lasa nitong ating gagawing ulam ngayon, o diva. And then ayan na siya, luto na. Ang bango-bango, and nung tinikman ko siya talaga namang super sarap niya mga kaimbento. Sauce pa lang is talaga namang pwede mo nang iulam. Kitang-kita nyo naman
Sa litrato pa lang, sa video pa lang is talaga namang matatakam ka na. Yung sauce pa lang mapaparami ka na ng kain mga kaimbento, lalo na pag sinamahan nyo pa ng paa ng manok, o diva. Talaga namang dito sa ulam na ito is talaga namang yung sinaing kong 1 kilo ay naubos namin kaming dalawa lang ni Habi, o diba? Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share.